Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang galaw ni H-bar at kung gaano po kahalaga ang mga Fibonacci key zones na siyang nagbibigay ng direksyon sa kanyang presyo. Marami po ang tumitingin dito bilang gabay kung saan posibleng tumungo ang presyo ni H-bar. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang bawat zone at aalamin natin kung ano ang posibleng epekto po nito sa market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa 0.236 Fibonacci level. Ayan, ito po yung pinakaunang zone. Ayan, ang unang zone na tinitingnan natin ay ang 0.236 level na nasa presyong 0.24073. Yan, kapag nagsara po ang presyo ni H-bar sa taas ng level na ito, mabubuo po ang tinatawag na supportive higher low or HL. Ang ibig sabihin po nito ay nagkakaroon siya ng mas matibay na pundasyon para ipagpatuloy ang kanyang recovery structure. Ngunit kung magsasara ito sa ibaba ng 0.236, may posibilidad na sumunod po siya sa decline scenario at bumagsak papunta sa 0.382 level na nasa presyong 0.238. Mahalaga rin po na tandaan natin na ang zone na ito ay nasa pagitan ng EMA 100 sa presyong 0.24116 at ang EMA 50 sa presyong 0.239. Kapag nagkaroon po ng rejection sa parting ito, posibleng lumakas po ang selling pressure. Kaya ang possible market impact po dito ay kapag nanatili si H-bar sa itaas ng 0.236, mas tatatag ang tiwala ng mga buyers at maaari pong sumunod ang momentum pataas. Pero kung bumaba naman po siya, malaki ang posibilidad na magkaroon po ng mabilis na pagbaba ng presyo at madagdagan ang pag-alis ng mga short-term traders. Ngayon ay ano naman po ang papel ng 0.382? Yan, ito po yung pangalawa, ang 0.382 level na nasa presyong 0.23806. Kapag nanatili po sa H-bar sa itaas ng level na ito, ibig sabihin ay meron pong sapat na buyer demand pagkatapos ng tinatawag na normalization phase. Ipinapakita po nito na may mga traders na handang bumili para suportahan ang presyo. Ngunit kung mabasag ito at magsara ang presyo sa ibaba, posibleng magtuloy-tuloy siya pababa at subukan po ang or magkaroon ng retest sa 0.5 na level. Isa pa, malapit din ito sa EMA 50, kaya mas nakakadagdag ang bigat ng zone na ito. Ang possible market impact po dito ay ang pag-hold sa itaas ng 0.382 ay sinyalis ng patuloy na demand na maaari pong magbigay ng pag-asa sa mga buyers na makakita ng bounce or pagtalbog. Kung hindi naman ito magtagumpay, mas magiging malakas po ang selling signal at maaaring magpababa palalo sa presyo. Yan, sunod na zone ay ang 0.5. Ayan, ang 0.5 ay bakit critical ito na level. Ito po ay nasa presyong 0.23591 at isa po ito sa pinaka-importante. Dito malalaman natin kung magpapatuloy ba si H-bar sa sideways stabilization or kung babagsak pa siya ng mas malalim. Kapag manatili po siya sa itaas ng 0.5, may posibilidad po na bumalik muli ang presyo sa 0.382 level para mag-consolidate. Ngunit kapag hindi po ito na ipagtanggol at nagsara ang presyo sa ibaba ng 0.5, tataas po ang tsansa na magkakaroon ng test sa 0.618 level sa presyong 0.233. Bukod pa dito, magsisilbi itong sinyalis na nabasag ang short-term higher low structure ni H-bar.
Kaya ang possible impact po nito sa market ay ang pagbagsak po sa ilalim ng 0.5 ay masamang balita para sa mga buyers dahil maaari pong magsimula ito ng mas malalim na correction. Ito ay pwede pong magbigay ng oportunidad sa mga short sellers para pumasok. Yan, bilang panghuli ay ang 0.618 na level. Yan naman po ay nakatapat sa presyo na 0.23375. Ito ang tinatawag na key defense boundary para sa mga buyers kapag nagkaroon ng malalim na pullback. Kapag matagumpay na napigilan po ang pagbagsak dito, may tsansa pang makabawi or makarecover at bumalik ito sa 0.5 na level. Ngunit kung bumagsak po sa H-bar at nagsara po siya sa ibaba ng 0.618, tataas po ang posibilidad na bumisita siya sa 0.786 level. Ito ay sinyalis na maaaring mabasag po ang buong trend at magbukas ng mas malalim na pagbaba. Ang posibleng market impact po dito ay ang matagumpay sa depensa sa 0.618 ay magbibigay po ng bagong pag-asa para sa mga buyers. Pero kung hindi po ito mananatili, malaki ang posibilidad na mawalan ng kumpiyansa ang market at magresulta po ito sa panic selling. Yan bilang panghuli. Ayan, kung titignan po natin ang kabuuan, malinaw po na si H-bar ay nasa isang yugto ng critical na laban sa pagitan po ng mga buyers at saka sellers. Ang bawat Fibonacci level po dito ay nagsisilbing checkpoint kung saan makikita kung sino ang may mas malakas na puwersa. Ang pagpapanatili sa itaas po ng 0.236 at 0.382 ay makakatulong para sa patuloy na recovery na H-bar. Ngunit kung bumagsak po siya hanggang 0.5 at lalo na sa 0.618, mas tataas po ang panganib o risk ng isang malaking correction. Kaya sa madaling salita, kung mananatiling matatag po ang mga buyers at maipagtatanggol nila or maipaglalaban nila ang mga key levels na ito, may pag-asa po sa H-bar na makabawi or makabangon. Ngunit kung mas lalakas po ang selling pressure, kailangang maghanda ang market sa posibilidad ng mas malalim na pagbagsak. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.